napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Tayo, kaya ito, si Pax. Asan yun? Ito, si Pax. Itong weekend. Ito na. Kailan ba to? July 2. Oh, July 2, ngayon to. Ngayon na-upload to, guys, oh. Si Edlingaw. Alak na tayo. Matulog-tulog ka naman ba? Nung nakaraan, explain Ed ka na rin. Ngayon, nag-explain ka na naman. Diba na, kawawa naman to si Edlingaw. Puyat na, oh. Naging kamukha mo na si si Mr. Bean. Gago! Dito naman, talagang ginimbal ng mga Duterte ang buong Pilipinas, no? Kahit yung mainstream media, oh. Pero eto, tanong lang nagtataka lang ako sa mainstream media. Kung ano yung vlog ng mga tanso, yun din yung vlog yung report nila. Oh, yung mga nanonood dyan, baka pwede naman mag-like naman kayo. Yun na naman tayo kailangan laging ipapaalala sa inyo na mag-like Ang titigas ng mga mukha nyo Ano yan, puro na lang kayo nood dahil nyo mag-like. Gago! Nagalit nyo na naman ako Ang kalmado ko ngayon Puro kayo nood lang kayo ng nood dahil nyo magsipag-like. Gago! Eto, panoorin natin. Itong weekend, sabay-sabay naglabas ng balita na hindi raw si Inday Sara ang magiging leader ng oposisyon. Yan po ang mga headlines sa ilang pahayagan matapos ang isang event sa Cebu nitong Sabado lamang. Ito, Philstar. Inquire. Putay na, ito yung mga inaanuhan ni Kasjarit Kaya't ang tanong ngayon ng marami matapos niyang magbitiw sa gabinete, kung hindi sa oposisyon, ano magiging papel ni Inday Sara? Pero mahalagang malaman po ang buong konteksto ng sinabi ni Inday Sara noong Sabado. Kailangan pong balikan ang kabuuan ng sinabi ni VP Sara sa mga reporters. At ito po yun. Base raw sa kanya mga prinsipyo, hindi raw siya nagdedesisyon para sa ikauunlad ng anumang grupo, maging administrasyon. Dito pa lang ang linaw na Sinabi na nga na hindi siya magiging, hindi siya sa admin at hindi rin siya sa opposition. So ano pa bang kailangan i-explain diyan? Una-una, hindi naman kami mga tanga-tanga na mga Pilipino kagaya nyo na kailangan kailangan pa magkaroon ng mag-explain sa amin. Bisan tumigil-tigil ka nga Edlingaw. Gcash mo yan? Yan ang gusto ko. Kusang loob ba yan? Kusang loob? Mama Rebel Serrano, kusang loob po ba yan? Pag kusang loob, lalapag ko Gcash ko Pero kung hindi, wag na. Sa inyo na lang po yan. May issue pa tayo. Diba? Liwanag din yan, I don't act for the benefit of the administration or the opposition, Napakalino, Ano pag kailangan, Edlingaw, puta na, nakatatlong explain ka na dito. Or oposisyon. Dahil ang basehan lamang daw niya ay ang ikabubuti ng taong bayan. Sa madaling salita, kung kukunin ang buong konteksto ng pahayag ni Inday Sara, ito lang naman talaga ang kanyang sinabi. Hindi raw siya admin or oposisyon, basta siya raw ay makabayan. Ang tawag po dyan ay political rhetoric na basa. Political rebellion? Ang tawag po dyan ay political rhetoric. Political rhetoric. Ano ibig sabihin nun? Lang ako, hindi naman ako sobrang talino, medyo lang. Search natin. Political rhetoric. Political rhetoric. Anong ibig sabihin nito? Tagalog. In Tagalog. Tinagalog ko na para in Tagalog. Okay. Ay puta na, ba't speech ang nakalagay? Ano ibig sabihin ng political rhetoric? JPM sent. Bakit anong meron? Kusang loob daw yung Gcash, guys. Napag natin grasya yan bakit ba? Charlie J. Ambuan. 09 Ikwan 9 to 4
Upo, ein, X. Ano, tama ba? Nakalimutan ko ng Gcash ko. 86. Yan po ang Gcash ni Jay Guevara. Ano yan, Ate Jing? Ate Jing talaga, oh. Ano kayang bibigay nito, ma? 10,000 ba yan, Ate Jing? Okay. Okay. Hindi, wala na, nandun na. Sige. Ate Jing Corpus nga magpano. Sige. Sinanay, ikwan. Issue na naman to, guys. Issue na naman to. Ikwan, hinks. Only, ngay ambuan. Yan. Ate Jing, ha. Pinasa ko na sa'yo, Ate Jing, ha. Yan. Tanong mo, mga may pamasahin na ako bukas sa papuntang pangkuha ng passport. May mga pusong gigintuin dyan. Gagawin ko na rin yan kasi yung iba nga, diba? Yung iba nga ginagawa eh. Tapos ang dami nagagalit sa amin, mga banateros pag sinisita. Di gawin ko na rin. Okay. Ano ibig sabihin ng political rhetoric? Anong ibig sabihin nun? Banat Bay, nandiyan ka ba? Banat Bay makakasagot nito eh. Oo, Banat Bay, bati na tayo. Kahit na kumain ka ng pork stick dyan. Ng stick dyan. Ano ibig sabihin nung sinabi ni Ed Lingaw na political rhetoric? Papagalitan ka na ni Banat Bay? Hindi kusang loob naman yan eh. Sabi nila ni Banat Bay, pag kusang loob na binibigay sa inyo, tanggapin nyo, grasya yun. Huwag kayo manghihingi. Hindi ka tulad na iba dyan, di ba? Ano ibig sabihin ng political rhetoric? Ibig sabihin na yun pala, meron na. Ibig sabihin ni Lingaw na mumuliti ka si Sarah, ha? Ano ba naman yan, Ed Lingaw? Namumuliti ka. Di, totoo ba to? Mamedit Trinitaria? Ha? Totoo ba tong... Ito ba talaga ibig sabihin nun? Na namumuliti ka si BP yun ang ibig sabihin ng political rhetoric ba yan? Hanip na yan? Puta na, sinabi na nga eh. Sinabi na hindi siya sa administrasyon, hindi siya sa oposisyon. Tapos ngayon, political namumulitik. Saan naman? Grabe naman. Saan naman saan mo lugar si BP Sara? Ulitin natin. Siya admin or oposisyon, basta siya raw ay makabayan. Ang tawag po dyan ay political rhetoric na bukas sa political rhetoric. Tama. Anak ng teteng, grabe talaga tong media, no? Pero nung tinanong siya nung attorney ni Pastor Apollo Cabilo, are you a law? Tapos sabi niya, no. Bawal ba Gcash? Di ako marunong ng pakulay. Di pwede naman, walang problema yan, basta kusang loob. Political speech is slow na word. Ma-issue ka kay Banat Bay, Sir J. Pagagalitan ka nun. Hindi yan. Ba't? Di naman ako nangingi Hinihingi nila Gcash ko di ilagay ko. Hindi ka nangingi, panay naman parinig. Di wow. Kita na, yung iba nga kusang loob, magiginto yung puso Gitna ang ibig sabihin nun. Anong gitna ang ibig sabihin nun? Anong gitna? Sabi nung isa kanina, namumuliti ka daw si BP Sara. NPA yan. NPA ba to? Dilawang tayo kasi yan si Ed Lingaw. Kaya naman pala no? Kusang loob nga po. Ayun na nga, sinin ko na nga Nandiyan na nga yung Gcash Hindi nga totoo, yung sinabi niya, pinaglaruan ng politika. Pinaglaruan ng politika. So maraming meaning yon. So ibig sabihin, maraming meaning yon yung sinabi ni Ed Lingaw. Grabe naman to si Ed Lingaw. Ang linaw-linaw. I don't act for the benefit of the administration or the opposition. Tapos sasabihin mo, political rhetoric. Nak ng teteng ka naman, Ed Lingaw. Ed Lingaw, minsan magtutulog-tulog ka, ha?
Anak ng teteng, hindi naman kayo tatanggalan ng prangkisa agad eh. Ito naman to. Huwag kayo matakot. Ay, hirap sa iyo, natakot kayo eh. Kahit ano na lang, no? Bagay, yung no comment nga ni BP Sara, ginawan nyo ng issue. Oy, nandito yung tropa natin, no? Oy, bro, Banat Bay, may bisita tayo. Ewan ko lang kung kilala mo to, Banat Bay, ah. Alam nyo ba to? Okay, guys, panoorin yung mga video niya. Idol ko yan. Si Ed Lingaw talaga, simula noon pa may pinapanigan talaga. No, bro, bro Ed, no? Grabe. O nga pala, no? Katukayo mo pala to. Katukayo mo ba to? Bro? Ay, kilala niyo yan, guys. Kilala niyo to. Alam niyo ba to? Sikat na vlogger to. Oo, panoorin niyo yung mga video niya. No, maraming salamat, Ate Benis Lori. Thank you. Oo. Sikat na vlogger to. Alam niyo ba to? Oy, Ate Jing, maraming salamat, ha. Ayan na ang meaning ng political rhetoric. Grabe, no? Nakakatawa na lang talaga itong Nakakatawa na lang talaga to si Ed Lingaw, eh. Tinira ko dati yan sa FB page niya. Nakipag-debate ako sa mga comments niya. And in the end, binlock niya ako. Hindi ka kinaya? Hindi ka kinaya, bro? Hindi ka kinaya ni Ed Lingaw? Hindi kinaya si Ed. Hindi ka kinaya? Tangina kasi kahit na lang saan eh, no? Bro Ed, no? Bro Ed, nga pa, tatawag ko sa'yo. Alam nyo ba to? Lagi na lang ganyan eh, no? Si Ed Lingaw. Okay naman yung paks niya, yung mga pero yung dito, ang linaw-linaw na nung sinabi ni BP Sara, sabay sasabihin mo eh, namumuliti ka. Ano kaya yun? Oy, Ed Lingaw, kay ano ka lang pala eh. Kay alam nyo ba to pala eh, hindi ka pala umubra. Oy, Mami Teresa Arang, may galang shoutout. Bro, hanggang ngayon, nakablock ako sa page niya. Ay guys, panoorin nyo to ha, si alam nyo ba to? Ewan ko lang, siguro napapanood niya yan kasi sikat na vlogger yan, si alam nyo ba to? Ano yan, katulad siya ng content ni Kaalaman. Mas gusto ko to kasi ito nakikita ko mukha si Kaalaman, hindi. Ay, naku po. Ewan ko sa'yo, Lingaw, ano pagsasabi mo? Ano bang interpretasyon? Sa makatwid, hindi mo talaga masasabing sinasara na niya ang pinto sa pagiging oposisyon. Ngayon, doon naman tayo sa binitawang... Ano daw? Sa makatuwid daw, hindi naman daw sinasara ni VP Sara ang pagiging oposisyon. Hindi sana sinabi mo... Ay, nako. Hirap lang magpaliwanag dito. Pag nabara-bara to, baka magkaso na lang. No? No, bro, no? Baka magkaso na lang to, bro Ed, eh. Anak na to. Itong tukayo mo, eh. Salta. Hindi pala. Noong nakarang linggo, natatakbo ang kanyang ama at dalawang kapatid bilang senador sa 2025 election. Ulit na to. Mahiwaga na naman po ang nangyayari. Mahiwaga na naman daw, mahiwaga. Sige, mahiwaga na naman, ha? Okay. Itong linggo lamang sa Tacloban, pinabulaan ito ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa dating Pangulo, na good time lamang tayo ni Inday Sara. Hindi raw siya babalik sa politika. Ngayon, anong... Kita na lumibindang na sila, ayop na yan. Pag di kinaya, magkakaso yan. Kaya nga eh, ayun yung hirap dito sa mga tolonggis na to. Kapag yung tipong na sila, yung durug na durug sila, nagkakaso. Ako ang Ed na bukas ang isipan. Yang Ed na yan, bulok ang isipan. Boom! Sa pool! Bro, talagang pinangahan mo ah. O nga pala, di ba nasa Hong Kong ka, bro? Hong Kong ka ba, Japan? Sayang, no? Kung nakasama pala ako kalabanat bay, pwede pala ako, makita. Idol ko kasi ito eh. Si alam nyo ba to? Idol ko to eh. Hong Kong ka pala, di ba? Sana, kung nakasama ako. Japan! Japan. Spy ka. Ako! Joke. Wala, panoorin yan. 1 million subscriber ka na ba, bro? 1 million na ata to si bro eh.
Tagal ko na itong hindi napanood din eh. Ay, grabe oh. Ay, grabe na 400k ka na pala. 475k ka na pala oh. Madalang mag-upload. Ang dalang, wala ka na palang bagong upload eh. Wala ka na palang bagong upload bro eh. 5 months pa to. Sayang. Sayang yung channel ko. Ang ganyan kalaki channel ko. Puta sipag ko niya. Wala pa. 470k. 75k pa lang. Hindi ko na mo kasi nag-upload. Sayang. Abunloadan mo. Nakakamiss yung mga nabibiting. Oo, naging busy lang sa work late. Nabibiting kami. Nabibiting kami sa ano. Kaming mga fans mo. Wala tuloy yung minsan. Pinapanood ko yun. Lalo't pag madaling araw. Ang sarap panoorin ng video niyan. Madaling araw ni... Alam nyo ba to? Okay, mapunta tayo dito. Dahil masyado na raw siyang matanda. Mahirap talaga ispilingin kung ano ang balak ng mag-aamang Duterte sa politika, lalo't kilala sila sa mga desisyong Mahirap talaga ispilingin kung anong plano ng mag-amang Duterte sa politika kasi mga tanga-tanga kayo. Yun na yun talaga. Hindi, sa totoo lang. Ikaw, Ed Lingaw, si Calvo, si Panochi, yung lagi niyang kasama dun sa 1PH. O, tas yung isa pang kalbo, nakamukha ni Boy Abunda. O. Tapos yan, si Cas Jaret. Yan, pare-pares na. Si Mike Abe. Puta na. Ano na eh, sumasabog na yung ulo eh. Gago! Hindi na nila alam kung anong ano eh, kung ano yung gusto, kung ano talaga yung ano ng Duterte hanggang sa gagawa na lang nila ng issue eh. Nako yan, sige, madami akong mga nakapilang script. Sige, at simulan na natin. Oo nga, nabibitin mo kami. Oo, di mo, 5 months na tong upload mo, oh. Grabe yung views ni ano. Kung ganito lang views ko dati. Alam ko, kung inaraw-araw mo yan, baka 2 million subscriber ka na, bro. Grabe, 200k, 56, 8 months. Ano ka na, sayang. Mahirap umintindi si Ed kasi wala naman laman ng anong gagamitin niyang pangintindi. O kaya mag-politics vlogger ka na kaya. Dahil pag ito nag-politics vlogger guys, alam nyo ba to maraming madudurog dito guys. Ano yan? Teacher yan. Teacher sa ibang bansa yan. Teacher ba o professor? Nakalimutan ko Ed Bro Ed No. Sana tingnan panoorin niyo yung video niyan. Sana ang dami kayo matututunan. Paano pag nag-politics vlogger to, daming iiyak sa iyo. Naku, baka iiyak sa iyo si Talano Gold, bro. Bro, kilala mo si Talano Gold? Ha? Bro Ed, nandiyan ka pa ba? Kilala mo si Talano Gold? Baka umiyak sa iyo yun. Bagay, wala namang matalino sa Tansu Vlogger eh. Si Cas Jaret, nagpipiling lang naman matalino yun. Magbabasa ng English, tatagalugin, tatawanan. Naku bro, dati yan ang una kong ginawa, politics. Panahon ni Pinoy. Binanatan ko mga dilawan, ginawa nila sa page ko, dinilit. Yun na nga lang. Yun na nga lang ang masaklap dyan talaga. Oo, ganyan talaga dito. Ano bro? Kaya ako hindi ako gumagawa ng page eh. Alam ko, pag yayariin ako dun. Laki pa naman ng channel, no? Name ng channel at page ko, Mang Perdi. Yun po. Hindi ko naaabutan kasi wala talaga akong pakialam doon kay Pinoy eh. Hindi pa ako charity pa lang ata ako nun eh. Oo. Tala pag naging politics vlogger ka, tol. Kaso tol, bababuyin ka dito. Kami nga binababoy pero inayaan lang namin eh. Okay, balik tayo kay Ed Lingaw. Si Ed Lingaw, masabog na yung utak nito. Ang tanong, may utak ba? Gago! panlito sa kanilang mga kalaban. Halimbawa po, noong 2015, sinabi ni Rodrigo Duterte na hindi siya tatakbong Pangulo sa 2016 elections. Panglito daw. Ano naman? Hindi, ito honest opinion honest tayo. Hindi, sige, sabihin na natin na panglito nga, anong pakialam nyo? Diba? Anong pakialam nyo? Kung yan ang strategy nila, kaysa naman, yung strategy ng administrasyon, anak ng teteng, puro na lang pawa effect. Gago! Mamigay ako ng ayuda. Buong bansa. 6.2 trillion nang kukunin sa pondo ng Pilipinas sa next year.
para sa mga ayu-ayuda. Gago! Hindi kung ano naman, kung ganito man ang strategy ng mga Duterte, walang masama dito. 'Di ba? At least mas maganda nga yun pinag-iisipan nila. Hindi katulad ng iba diyan na mamigay lang ng ayuda, pwede nang tumakbo ng presidente. Nagpipiling prime minister na. 'Di ba? Gago! Yun ang masagwa doon. Oo, 'di ba LNM? Shoutout sa LNM. Andiyan yung idol natin LNM. Si LNM siguro nanonood. Napapanood mo to LNM? Si alam niyo ba to? Yan ako, salamat tropa sa oy, panoorin yan, grabe yan. Ang sarap manood sa mga video niyan. Si alam niyo ba to? Ang laking channel niyan. Hanip talaga tong mga anti-Duterte na to. Tayo na yan. Hindi, ito pustahan tayo pag naging kaso hindi naman kasi ugali ng mga Duterte yung parang magigante. Hindi naman pero puta na, tingnan nyo, babait tong mga to. Oo, babait lahat yan. Pag halimbawa, kung si BP Sara man o si Mayor Basti Duterte ang maging presidente ng Pilipinas, babait ulit tong mga to. Tingnan nyo, para na naman, puring-puri na naman mga Duterte dyan. Oo, puring-puri na naman yan. Ngayon, nilulubos-lubos nila yan. Tingnan nyo, pagbalik. Ay, nako. Wala namang masama sa strategy nila. At least totoo sila. Sa layunin nila, makatulong sa bansa at mapaganda ang bansa. Tama, that's correct, di ba? Wala naman talagang masama sa strategy kung yan talaga yung strategy ng mga Duterte. No? Tingnan nyo, binabalikan na at least yan, dyan mo makikita na pinag-iisipan nila ang pagtakbo bilang Pangulo or kung ano man ang posisyon na itatakbo nila para sa gobyerno, sa ating gobyerno, at least pinag-iisipan nila. Hindi katulad ng iba dyan na puta na maaktuhan lang na namimigay ng ayuda, pwede na maging presidente. Diba? Yung iba dyan, binatikos lang si Pastor Apollo Kibuloy, tatakbo na rin presidente. Yung isa, si Justicia Girl, na dating si Saba Queen. Yun daw, may mga plano rin yun. Meron pa diyang isa, yung dating yung may tililing sa ulo, si Trililing. Diba? Yung may mga mga agenda din yun, may mga balak din mga tumakbo yung mga yan marami pa dyan. So at least yung mga yan, pinag-iisipan nila muna at talagang titignan muna nila kung kaya nila. Kasi yung iba kasi masyadong mataas yung tingin sa sarili, ay kaya ko to. Presidente, kasi ang nasa utak lang naman nila, mangkukurakot lang naman ako dun. Pakialam ko sa mga ng Pilipinas, problema, at least makakuha ko ng pera. Gago! Yun lang yung talagang motibo nila dyan. Kaya wala ako para saan, wala akong pakialam dyan sa strategy kung tinatawag kung yan man ang tingin ng iba na may yan ang strategy ng ng tawag dito ng Duterte. Wala akong napakaganda nga niya. At least, 'di ba, pinag-iisipan. May pinadala ako sa iyo sa GCash mo, sana pumasok kusang loob, cute mo talaga. Naku po. Gago! Ay, maraming salamat po, Mama Mayel Pau TV. Thank you. God bless po. Thank you. May pinadala daw, guys, sa GCash ko. Tingnan mo. Excited ako dito, guys. Abe! Wow! Ay, grabe! Guys, grabe! Asan na? Oy, maraming salamat, madam. Grabe naman yun, madam. Sa masiganang palakpakan, guys. May pamasahin na ako bukas. Grabe ka naman, nagalit itong bukas. Ako na naman yaklit, Tayo lang ako mag-scam. Oy! Jay, ano mo yung may-ari ng Gibaras Chip Laudico sa San Juan? My uncle. Wow. Gago! Yeah. My uncle. That's my uncle. Mama Rictel Crab. That's my uncle. Gibarat Chef Laudico. Yeah. That's my uncle.
my mother and my uncle is my brother and sister. Ano daw? Gago! Ay, di ko kilala yun. Sino ba yun? Mayaman ba yun? Sana, hindi totoo mayaman mga Gibara. Kaso ako mahirap. Okay lang yun. At least masaya ang buhay. No? Okay. Panoorin nga natin to. Okay, ituloy natin to. Katunayan, ang inihain niyang Certificate of Candidacy or COC ay sa pagka-alkalde muli ng Davao City. Kalaunan, Tignan nyo wala na talaga din kwenta ang mainstream media. Hindi lahat hindi lahat. Alam nyo kung bakit? Ang dami mong pwedeng ibalita. Ang dami mong pwedeng i-explain. News explained. Papel ni Duterte. Katulad nito ni Ed Lingaw. Ang dami-dami mong pwedeng ibalita na maaaring matutunan ng iba pang ng mga kababayan mong Pilipino. Puta na nag-aaksaya ka ng panahon sa mga Duterte. Hindi ko naman sinasabing walang kwenta ang Duterte pero ang dami-dami mong pwedeng i-report, ang dami-dami mong pwedeng pag-aksayahan ng panahon. Ang tagal na nito Itimpa buhok mo nito, Ed Lingaw. Hindi ka pa masyadong tanga nun. Gago! Ha? Ed Lingaw, noong mga panahon na yun, hindi ka pa masyadong tanga. Gago! Tsaka yung mata mo, medyo, hindi pa masyadong pasulong. Gago! Tingnan mo, naaawa rin kami sa'yo, Ed Lingaw. Kahapon lang, naglabas ka ng ganito. Ngayon, naglabas ka na naman. Tingnan mo, mas ilang araw ka nang walang tulog, Gago! Anak ng teteng, ang dahil pwedeng ibalita dyan. Tagal na nito. Alam na namin yan na nung una tumanggi si Tatay Digong na tayo na kasi kung pwede lang natin interviewin si Basti. Kaso hindi na natin, wag na lang. Interviewin mo pa wala mang kwenta tong mga hype na to. gamit niya ang candidate substitution na pinapayagan naman ng batas. Tumakbo tuloy siya bilang Pangulo at nanalo. Ganoon din ang ginawa noong 2022 elections ng kanyang anak na si Inday Sara. Ang unang inihain ni Sara na COC ay sa pagka-alkalde muli ng Davao City. Pero si Pangulong Duterte naman, iba po ang inanunsyo. Tatakbo raw si Inday Sara sa pagkapangulo, samantalang vice raw niya si Bongo. Wala pong nagkatotoo dyan. Samantala naman, nag-standby ng mga problema nila dito? temporary candidates ang Partido Problema nila dito, Pilipinas guys. para lang pwedeng mag-substitute si Sara sa last minute. Sa nakaraang dalawang national elections, gamit na gamit po ang candidate substitutions. At hindi mo na malaman kung sino talaga ang tatakbo o sino lang ang vulkasil o panapalbutas. Sa Omnibus Election Code, at substitutions. At hindi mo na malaman kung sino talaga ang tatakbo o sino lang ang vulkasil o panapalbutas. Sa Omnibus Election Code, Putay na! Ang dami-dami! Ang dami-dami! Oy, Edwin Game, sa susunod, gusto mo turuan kita kung ano yung mga magagandang punchline. Gago! Hindi mo malalaman kung sino ang Bulkasil or Panapalbutas. So, ayun. Putay na! Oy, nasa TV5 ka ha, wala ka sa kanto. Gago! Bulkasil ang putik. Ayun ka, Edlinggaw. Utang hinag si Edlinggaw ang putik. Ang dami-dami pwedeng i-punchline. Nakakaiya ka naman, Edlinggaw. Anong Bulkasil? Pwede naman ibang punchline dun Panakip butas. Tsaka, speaking of panakip butas, ang layo, hindi naman connect dun yun sa sinasabi niya. Ay, easy Jay, easy lang. Paninira na lang ang ginagawa niyang balita para ma-mindset ang mga botante. Ngayon pa lang pinipigilan na nila na iboto ang Duterte. Mindsetting in advance. Mind conditioning kasi yung ginagawa nila Talagang minamanipulate nila yung kaisipan ng mga botante na ganito talaga, ganito, ganyan. Anak ng teteng ang ano ba naman niya, Edlinggaw? Kaya minsan talaga, ito sa totoo lang yung mga katulad nito nila Edlinggaw, mas deserve pa ni Banat Bay ito kaysa sa kanya.
Hindi, totoo lang ha, hindi sa pang pa-plastic ha. So, inaapi-api ako niyan minsan pero love ko yan. Pero tingnan mo ha, kung yung posisyon ni Ed Lingaw ngayon, mas deserve pa ni Banat Bayan eh. Kasi hindi na kailangan ni Banat Bayan, mayaman na yun. Kahit nga tong alam nyo ba to, ikaw nga bro Ed mas deserve mo tong posisyon ni Ed Lingaw eh. Di hamak na mas matalino ka dito eh. Biro mo, ginawa mong punchline yung Bulkasil. Gago! Di ba? Oo. Utang ina. Ginawang punchline. Bulkasil. Bubu. Gago! Hindi mo talaga alam kung sino ang panakit butas. Parang Bulkasil. Gago! At saka ito pa sa Ed Lingaw. Hayop ka. Bulkasil. Alip yan. Di ba? Sabi ko siya bro eh. Butay na patawang ipot dito siya na eh. Pero ang dami-dami po punchline. Bulkasil pa. Ulitin natin. Nakakatuwa eh. Patawa ka. Di komedyante ba to si Ed Lingaw? Sa last minute. Sa nakaraang 2 national elections, gamit na gamit po ang candidate substitutions. At hindi mo na malaman kung sino talaga ang tatakbo o sino lang ang Bulkasil o panapalbutas. Bulkasil or panapalbutas. Ayop ka, Ed Lingaw. Hindi ko akalain na mala Mike Abby ka rin pala. Ed Lingaw, maghimunong ka na lang sa balay nyo. Yung dipunggol ka. Okay, Ma'am Pani po na mega live shoutout. Live ba ito or video? Live po ito, mami. Hindi po ito naka-white t-shirt ka, baka yan ng uniform mo eh. Joke. Hindi, lagi naman ako naka-white t-shirt eh. Kahapon yung binigay ni maliit yung rito. Ngayon naman, Sarah. Yung susuot ng mga charot. Live to mami ha, live Anak ng teting to si Ed Lingaw. Ed Lingaw, mukhang hileran na kita kay Lakas Jarit tsaka kay Mike Abby Ma'am Reggie, shoutout. Kay Sir Kennedy Swagin o nga pala shoutout, nakita ko siya dyan kanina, naalala ko, hindi ko na shoutout. Oo. Hilera ko na to, guys. Ilalagay ko na to sa posisyon ni Mike Abe tsaka ni Cas Jaret. Oo. Wala na, sarap araw-arawin nito, guys. Aamunin ko na naman ba to ng debate? Oy, maraming salamat Mami Pani Put na. Thank you po. Si Mike Abe nga hindi pumatol eh. Ito pa kaya si Ed Lingaw. Ed Lingaw, minsan kasi yung bago ka magganyan, medyo isip-isip ka, maganda bang punchline to, ganyan. Doon pa lang hindi naman sa pero tayo na kasi Ed Lingaw, minsan ayusin mo kasi yung report mo. Wala naman sanang masama dito sa ginagawa mo, kaso may dagdag bawas ka eh. Strategy daw. Ito lang ang tanong ko sa administrasyon. Ito yung sinasabi nyo na ang SMNI ay bumabanat sa administrasyon o sa mga politiko, kaya natanggalan sila ng prangkisa, ganyan. Tingnan nyo tong ginagawa ng TV5. Tingnan nyo tong ginagawa ng Frontline Tonight ni Ed Lingaw. Hindi ba? To eh. Di ba? Paninira to eh. Paninirang puri ito sa mga Duterte. Binibrainwash nila yung mga botante, minamind conditioning nila para wag iboto or para masiraan ng mga Duterte. So pangit din to, di ba? Yung nga lang wala tayong magagawa. Ito nga gusto ng administrasyon eh. Di ba? Ito nga gusto ng administrasyon yung masira ang Duterte. Kaya nga hinahayaan lang nila to eh. Dapat maging patas kayo ha. Administrasyon! Manginig kayo. Yung dipanggol kayo. Lagi na lang kayong ganyan. Sabi nyo, SMNI, bumabanat sa mga politiko. Ito rin naman, dagdag bawas. Hindi lang masyadong obvious. Kunwari,
may pinapaliwanag siya na maaaring kaalaman daw. No, kaalaman para sa mga taong bayan. Ito request ko lang sa Edlingaw, ayaw mo ring gawan ng PAX yung kay ginagawa ni Tamba. So ganito po ang strategy ni Tamba. Mamimigay siya ng ayuda na ipapakita niya or alam ng taong bayan na sa kanya galing yun. Pero ang sa totoong buhay ay pera po ng bayan yun. O nga, try mo kaya minsan. Edlingaw, yung ginagawa ni Tamba, iganito mo rin para na di ba? Maganda yun, di ba? Request kaya natin, no? Ano yung sinabi ni Ma'am Maricel? Ano ba yung sinabi ni Maricel Soriano? Nakapag-send ako sa Gcash mo, kawawa ka naman, di ka nakasama sa Hong Kong. Yan kasi si Banat Bay, nag-comment pa oy ma'am, maraming salamat ha. Pamasahe ba yung papuntang Hong Kong? Maraming salamat Ma'am Maricel, thank you, God bless po. May pamasahe na ako guys, papuntang Hong Kong. Hindi, kundi man yung yung ginagawa ng administrasyon sa Maisog Rally. Hindi, kung talagang nasa patas kayo kasi unang-una, media kayo, mainstream media. Huwag nyo naman sanang hayaan na pumangit yung imahe ng mainstream media dahil lang kay Edlingaw. Gago! Ito yung tinutukoy ko nung nakaraan. Nasabi nyo, sita kayo ng sita. Sinabi ko, na sita kayo ng sita sa SMNI na keso ganito, keso ganyan. Pero itong frontline tonight at itong si Edlingaw, hindi nyo sinisita. Ito na naman si Banat Bay na naman, no? Kita nyo, ito na naman siya, oh. Ang yung sinid nito. Tingnan mo nga. At lang, dito natin tingnan. Ito si Banat Bay, kahit kailan gunugutom ako, ma'am. May mamaya pakain ko, alas 9 ng gabi. Nagdadati na nyo, nagkakaliig na nga ako, oh. Tapos si Banat Bay, biglang magko-comment, pagkain na naman to. Tingnan natin. Talaga itong tao na to, kinakawawa ko nito lagi. Wala kang puso. Ay, grabe! Oh! Wow! Wow! Aray, tayo na, nasa tanggal yung headset ko. Guys, oh! Ay, inamoy pa talaga. Sa mata. Oh! Grabe yung bunganga, oh! Lamo, oh! Wow! Ito na naglalaway tuloy ako. Visit talaga to si Banat Boy. Ito mga talaga nung. Sino nagbibideo na yan? Kung sama na ugali nung nagbibideo. Yun na naku po, tinapat pa nga. Tinapat pa. Grabe. Iba talaga pag mayaman ka no? With the wine ka na lang. For stick yun Sarap nito, Banat Boy Tanang gugutom ako. Guys, paluto ng Pancit Canton, please! Gago! Inom na nga lang tayo ng tubig. That's Banat Bay. Paborito ko pa naman yung stick. Reset. Ay, magaling shoutout kay Sir Rudel. Ruder, maraming salamat po. Sarap ng stick kaya ako Wala pa ring tatalo sa Pancit Canton. Panis, ha? Wala pa ring tatalo sa Pancit Canton. Di mo kasi inayos agad. Ikaw ang may kasalanan nun. Hindi mo agad ako binigyan ng pamasahe. Gago! Ngayon sisisihin mo ko? Ikaw ang may kasalanan nun, Banat Bay. Kung tinulungan mo lang ako ng maaga, kasama mo sana ako dyan. Gago! May bodyguard ka sana na gwapo. Gago! Diba? Tapos ngayon, sisihin mo ko, hindi mo inaayos agad. Tagal ng tulong mo sa akin Nasisi pa nga. Mahal mo talaga boss mo, Jay. Bakit? Pakialam mo. Kaya pakialam nyo, kung mahal ko ang Banateros, pakialam nyo, hinggit kayo. Hinggit, pikit. Layas, pag hinggit.
Nunukin mo na lang laway mo. Lasang stick din niya. Okay, ang sama mo, Katlolo, ha? Ang sama mo talaga sa akin, ate, ha? Sige, bawi ako mamaya sa GC. Yari ka sa GC mamaya. Grobe to. Oo, Boss Jay, tuhugin mo yung pancit canton. Stick mo na canton stick ka na. Mamalimos ka na ng ticket tapos si Black Mamba nag-sponsor ng hotel. Ay, grabe, no? Sana all. Ay, Black Mamba, ha? Ikaw, ha? Black Mamba, ha? Paging mo ate Black Mamba. Grabe ka. Sana all, ha? Dati, asan ni sapatos ko? Baka kinancel mo na para may pangbayad siya sa hotel. Sabi ni Black Mamba, Jay, kailangan punta dito sa Hong Kong. Bigyan kita ng sapatos. Wala na. Cancel na. Pinambayad sa hotel ni Tutut. Gago! Wala na. Nakagaw na sa akin si Black Mamba. May plano pa naman akong ligawan si Black Mamba kaso nakagaw na. Wala kami sinabing pangalan, ha? Wala kami sinabing pangalan. Jiggy Mara TV, salamat bro sa time at lalabas lang kami muna. At kakain ng stick na inggit ako kay Waratbay. Pasyal ulit ako next time sa live mo. More power sa lahat. Maraming salamat. Maraming salamat bro Ed, ha? Yan. Panoorin yan. Ang galing na vlogger niyan. Parang si yan. Totoo mas matindi pa nga yan kay Kaalaman, eh. Si alam nyo ba to? Mas matindi pa kay Kaalaman yan. Yan. Panoorin yan, ha? Yan, napunta na tayo sa stick. Naglaway ako dun, ha? Ano yung lasa nun? Hindi pa ako nakakain nun, eh. Naglaway, natatakam ako pero hindi, kasi pag nakakita ako ng gano'n, parang liempo ata ang lasa nung gano'n, no? Stick, no? Parang liempo. Kaya na natin. Ay, Ma'am Maria Jose, maraming salamat po. Okay, tuloy natin to. Sa Omnibus Election Code, pinapayagan po ang candidate substitution sa mga kaso ng death, disqualification, or simpleng withdrawal. Para sa mga kaso po ng death or disqualification, pinapayagan po yan hanggang midday ng mismong election day, basta't pareho ang apelyido ng papalit. Pero sa mga voluntary withdrawals, ang deadline po niyan ay sineset ng mismong COMELEC. Minsan po, ang deadline ng substitution ay 1 buwan makalipas ang deadline ng formal na paghahain ng COC. Yan po ay minsan naabuso ng mga kandidato. Kaya po nito lamang Mayo, nagdesisyon ang COMELEC na higpitan ang patakaran sa mga substitutions via withdrawal. Ang huling araw ng filing ng COC ngayon. Tapos ito pa yung nahalata ko dito kay Ed Lingaw, no? Ang nahalata ko dito kay Ed Lingaw, nag-discuss siya about sa dynasty, pero hindi niya sinama ang mga Marcos. Mamaya papanoorin natin yun, ha. Taon ay October 8. Tingnan niyo kung gaano kabayas tong taong huling araw ng deadline ng mga substitutions. Yan daw ay para hindi na maabuso ang substitution principle sa Omnibus Election Code. Ayon kasi kay COMELEC Chairman mas masarap ba ang liempo? Sa proseso Pangit pala ng lasa niya yung stick nyo na yun. Hindi na dapat payagan ng mga pumapronta lamang para sa mga nagpapakipot ngayon pero tatakbo rin sa huli. Mga kapatid, Jania Lipo. Ito yung kay Ed Lingaw, oh. Ito, Ed Lingaw. Wait lang, ha. Ed Lingaw. Ed Lingaw, Dynasty. Tingnan nyo, ha. Tingnan nyo. May butik ba ito lang lumalabas? Ba't lady yan nandito? Kita mo, wala ka dito sa, hype ka, Ed Lingaw. Puro ka kasi ka-fake newsan. Tingnan yung pagiging bias ng mainstream media. Iyan natin dito kay Ed Lingaw. Tingnan yung pagiging bias nitong inayupak na to. Ed Lingaw. Frontline. Frontline. Tingnan nyo, ha. Tingnan nyo yung pagiging, bakit ganun wala? Ed Lingaw. Ba't ba kasi pinagdikit ko? Ed yun, Lingaw. Lingaw, Duterte.
Duterte Dynasty. Tingnan nyo ha. Ganito kalupit yan. Maya is Mamaya na, huwag ka na muna mag-ads. Kaput, sige. Huwag magmura. Bawal magmura muna, Jay. Hindi si Banat Bay, mga galit na naman yan. Papagalitan na naman na tayo yan. Baka wala kang Gcash niyan mamaya. Pamasahe mo bukas. Okay. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo ang pagiging bias ng mainstream media. Dito nyo masasaksiyan talaga. Dito, si Ed Lingaw na naman. Ito, Senate Political Dynasty. Alam mo, pag speaking of dynasty kasi, ito dynasty. Dapat ang ginawa mo dito, tinalakay mo lahat. Nag-focus lang sa Senate kasi sa Senate tatakbo ang Duterte, ang mga Duterte. So doon lang siya nag-focus para panibagong manipulation na naman sa mga botante. So ngayon, ito na yun. Pakinggan nyo. Isa po kayo sa mga nagulat sa anunsyo ni VP Sara Duterte na 3 Duterte ang nagpapatakbo po sa pagkasenador sa 2025 elections. Yan po sina dating Pangulong Duterte at ang ngayong Congressman Paulo Duterte at ang ngayon Mayor ng Davao City na si Pansit Canton na lang. Sa totoo lang, malaki po ang chance nila makapasok sa Magic 12 sa 2025, lalo't ang taas ng mga Duterte brand sa mga ratings sa Octo survey ng nakarang Abril. Pero pag sinasabi mo pag sinasabi ng TV5 yung ratings, parang napipilitan sila. 1% ang mga Filipino adults ang sumusuporta kay Marcos, pero 20% pa rin ang sumusuporta sa pamilya Duterte. Napalala sa yung stick. Yun lang, kung sakaling makapasok sila ang pinakamalaking pamilyang wala na pong busy. uupo sa Senado. At isa pa, darami lalo ang mga pamilyang nasa Senado. Sa ngayon kasi, may tatlong pares ng magkakapatid o mag-ina sa ating Senado. Ito kasi, ang ibig niya sabihin dito, Senate Political Dynasty. Pero sana, bilang media kayo, sana nilahat nyo na. Kasi ang topic nyo is about dynasty din naman eh. Diba? Dapat political Political dynasty na lang, wala ng Senate. Nagtuon lang sila sa Senate kasi nga, tawag dito, doon tatakbo di umano ang mga Duterte sa Senado. Kaya ang ginawa niya rito, para nga naman, ito naman kasi is, syempre, mauutak din yung mga yan eh. Hindi nila talaga nilahat kasi nga alam nilang masisilip ng tao yung kay Aimee at kay Bongbong. Tapos kay Romualdez pa. Diba? So dito, ang inano dito, sa totoo lang, ang pinupunto kasi dito ni Ed Lingaw ay yung pagiging mag-aaman, yung pagtakbo ng mag-aama sa Senado. Dito, yung about ng kay Estrada, kay Cayetano, kay Villar, sa susunod, kay Tulfo, parang niya lang to, ginawa niya lang tong display. Ginawang display niya lang tong mga magkakapatid na nasa Senado ngayon. Ginawa niya lang display yan. Pero ang pinakamotibo talaga dito is para siraan ng mga Duterte. Kasi kung talagang about dynasty, hindi ka lang dapat sa Senate, hindi ka lang sa Senate dapat pumukus. Dapat pangkalahatan. 'Di ba? Kung talagang gusto mong malaman ng taong bayan, kasi nga mainstream media kayo 'di ba? Tanginang yan. Mahirap lang magsalita eh. Nandyan po si Jingo Estrada at si JB Hercito na mananatili sa Senado hanggang 2028. Meron din si Alan Peter Cayetano na uupo hanggang 2028 at si Pia Cayetano na kailangan muling tumakbo for re-election sa 2025. At si Mark Villar hanggang 2028 at ang kanyang nanay na si Cynthia na gagraduate na sa 2025. Graduate na. Pero may mga ugong na maaaring tumakbo ang anak ni Cynthia na si Camille Villar sa Senado sa susunod na taon. Wala pa pong konfirmasyon dyan. Kung sakaling matuloy yan, 4 na pamilya na po ang maluluklok sa ating Senado. Bale, 9 na sila sa 24 na senador. Okay. Sa lang, matagal na pong issue yung dinastiya. Pero lalong bibigyan ito ng... Sa totoo lang, matagal ng issue ang dinastiya. Pero wala siyang sinabi, 'di ba? Kasi alam niyo, kaya ko lang naman dito pinapakita sa inyo bilang isang mainstream media, dapat
kung gusto nyo naman malaman ang issue about sa dynasty, katulad ng sinasabi nyo nga, dapat hindi lang kayo nag-focus sa Senate, sa pangkalahatan. Ha? Unang-una, ang kapag pangit talaga or talagang issue sa inyo ang dynasty, puntay na mas grabe yung kay Bongbong. Mas grabe yung sa Marcos. 'Di ba? Presidente ang kapatid, ang ate senador, ang pinsan house speaker, ang anak congressman, ang pamangkin congressman. Oh. Yun talaga yung lehitimo naghahaman sa kapangyarihan. Dito kasi, ito ang ginawa niyan. Ito yung strategy ng mga tanso. Nung nilabas tong video ni Ed Linggau, ibinilag to ng lahat ng tanso vlogger. Siyempre, siguro, ewan ko di umano, baka ito yung way talaga na ito yung tinuro ng handler ng mga tanso vlogger. Alam naman natin, may mga handler sila. Binabayaran nga sila umamin na nga nung nakaraan. 250k daw ang per month niya. Gago! No, 'di ba? So, baka ito yung way na, ganito, kapag naglabas ang TV5 ng ganyan about sa Senate political dynasty, yan ang i-content nyo. Palabasin nyo, naghahaman ng mga Duterte. Gago! Pero, okay sana tong topic na to kung nilahat. Wala Senate political dynasty ngayon, naantayin natin yun. Kaso mukhang malabo mangyari. Di ba? Kasi kung palalaan lang naman ng dynasty na tinatawag dyan sa gobyerno, mas malala ang Marcos at ang Romualdez. Lalo na ang mga dilawan. Di ba? Biruin nyo ang si Bongbong, presidente. Yung ate niya, tawag dito, yung ate niya, seafood naman. Ako, yan ang bawal sa akin. Matakam ako, magpabili ako ng hipon. Grabe sa akin, banat bay. Ang sama mo talaga. Dinudurog mo ang puso't damdamin ko. Gago! Nasa na ba ako? Nawala tuloy ako. Nakakita ako ng seafood dun. Woo! Hirap talaga itong makakaganti din ako sa inyo. Andaan niyo ang ginagawa niyo sa akin. Gago! Diba? Okay, mabalik tayo dito. Mamaya na si Banat Bay. Natatakam lang ako dyan Diba? Ito nang yan. Pinupuna mo yung dynasty sa Senate pero hindi mo pinuna yung kabuuan. Bias talaga po. Ng buhay ang kasabihan na dito po sa Pilipinas, hindi po partido ang nagdidikta ng political agenda. Ate Maria Colima Sharo. Wala pa rin kasing batas dapat sa political dynasties na hinihingi ng 1987 Constitution. Isa pang bagay, kung sakali lang yun naman pala wala sa batas anong nito? Anong silbi nito? Para saan tong report mo na to? Para saan tong explain na may kulay? Ano yun? Grabe na. Ito po yung halimbawa na ang mga hindi lahat ng mainstream media. Pero ito yung halimbawa na may mga mainstream media na bias talaga. Kasi biruin mo usapang dynasty na pero nag-focus ka lang sa Senate. Kasi andoon ng mga Duterte, doon tatakbo. What if lang naman na Kaso hindi naman mangyayari yun na puro Duterte tatakbo ng presidente. Diba? Hindi mangyayari yun. Alam mo yan, Galing din ng strategy ng media, galing-galing. lamang na makapasok ang tatlong Duterte sa Senado, malaking posibilidad na makuha nila ang majority ng chamber. Niyan kasi ang kanilang mga matalik na kakape na si Bongo, si Bato de la Rosa, Grabe, si sarap nito. Banat ba yun? na kailangan tumakbo muli for re-election Ano sa lasa nito? 2025. At si Robin Ano to, Banat Bay? Bakit may mga kangkong sa gilid? Yan guys, binigay ni ni Banat Bay, may mga kangkong. Yak! Banat Bay, kumakain ka ng may kangkong. Hilaw pa yung kangkong dyan, Banat Bay, hilaw pa yung kangkong. Oo.
Hilaw yung kangkong guys, kinakain ni Banat Bay. Grabe si Banat Bay, yung takaw no. Hilaw yung kangkong oh. Ay, hindi to kangkong. Ito yung ano, yung nakikita natin sa bakuran ng mga damo. Yun oh. Oh. Diba? Sariwa pa yung damo eh. Banat Bay, baka may patso ka niyan ha. Kumakain ka ng kangkong na hilaw. Oh! Oh, may impatso ka, nangiinggit ka nga, pero mami may impatso ka. Okay, balik na tayo dito. Tapos dito mapagala, sabi ko, ba't yan nadamay sila Bongo dyan? Kailangan tumakbo muli for re-election sa 2025. At si Robin Padilla ng termino ay hanggang 2028. 7 na po agad sila. Pero meron pa silang 5 malinaw na kaalyado. Pero nagtataka ako dito, bakit ano kaya? Bakit wala dito bakit hindi rito na topic si Risa Ontiveros? Ewan ko lang ha, parang di ko napansin eh. Ito na si Amy. Ito na si Amy. Sa politika sa Senado. Narin po si Amy Marcos, nakatatandang kapatid ng Pangulo, na mas nakalinya kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte. Narin din ang magkapatid na Alan at Pia Cayetano. Si Alan Peter ay dating running mate ni Duterte at dating foreign secretary niya. Oo, alam namin yun. At si Mark, sakali si Camille Villar, na supporter ng pamilya Duterte. Si Mark po ay dating public works secretary ni Duterte. At si Cynthia, malaki raw ang contribution. Talagang nilalakad nila na ganito, si Villar, partido yan ni Duterte, si ganito, partido yan ni Duterte, si ganyan. Ang galing, no? Hoy, maraming salamat po kay kay Sir Luis Gonzales. Thank you sa blessing na pinagkaloob nyo. Thank you po. No? Wala, pangit lasa nun. Kangkong. Yung laman ng isda na, tapos may kangkong sa gilid. May ugat pa yung kangkong. So nakakita nun. Diba? Ang pangit ng lasa nun. Ganyan ba yung pagkain ng mga mamahaling pagkain? Yung kangkong may ugat. Gago! Pangit ng lasa nun. Ma'am Arceli Hortalisa, maraming shoutout po. Panginan to si Edlingang. Sa kampanya ni Duterte noong 2016. Nakakabulol-bulol ka na. Kung sakaling mabuo silang lahat, 12 na po sila o kalahati na ng Senado. Kailangan na lamang po ng isa pang boto at meron po silang majority sa Senado. Baka Ito si Edlingang. Muntang na lang, no? Kawawa na to si Edlingang. Marami pang paks dito yan about sa Duterte, si Edlingang. Mga pinagsasabi niyang walang kakwenta-kwenta. Oh. So ito naman, ano naman yung susunod natin? Ito, marami pa tayo dito mga isusunod, no? Okay, speaking of Ed Lingaw, ito naman yung asawa ni Ed Lingaw, guys. Guys, gusto nyo mapanood yung asawa ni Ed Lingaw? Ha? Gusto nyo mapanood ng asawa ni Ed Lingaw? Press 1 down below. Gago! Gusto nyo mapanood ang asawa ni Ed Lingaw? Press 1 na, press 1, dali. Kung gusto nyo mapanood yung asawa ni Ed Lingaw, no, ilalabas ko dito. Chinese people like eating vegetables. Bakit? Masarap naman ng vegetables, ah. At saka nung, Chinese people? Halos lahat ng tao kumakain ng ganyan. Chinese people like eating vegetable. Ito yung asawa ni Ed Lingaw. Pasok. Well, I cannot agree na sasabihin na dahil nga nakamit ko yung hustisya. Ito na si Justicia. Pagkatapos na pinasura yung mga puso, ay pwede natin sabihin that the system is also working in the case of the victims of the child killing. Mga to, no? Hindi ho tama yun na gagawin example yung kaso ko kasi napakarami nga mga diba yung special report yung year-end report ng 2017 na sabi 20,000 plus. Hey guys, ito yung tatlong guys, ito yung tatlong talonggis, oh. Oy guys, napanood niyo ba yung kay Bato?
Napanood niyo yung kay Bato? Puta na, tawang-tawa ako dito, guys. Tawang-tawa ako dito sa tatlong to. Sa PDP, ang sabi ni Bato, ang tanong, tatakbo po ba si ano? Kung sakali pong tatakbo po kayo, saan po ba kayo papartido? Tinanong pa, malamang sa PDP laban. Oo, ito yun, ito yung tatlo. And to think na ano lang yan, 1.5 lang yung coverage ng report na yun. From July 2016 to November 2017. Eh, meron pang 4 at 5 taon na yung term ng dating Pangulo. So, yung 20,000 plus, 20,300 something, tama po yung nasa yung sa report na yon. Kaya lumobo pa yan lumobo pa yan. Pwede natin sabihin yung sinasabi ng Human Rights Group na actually that is almost 30,000 deaths. Ano nakikita natin ngayon? May ilan-ilan na mga iniimbestigahan, may ilan-ilan na mga prosecute, pero yung conviction nga, ilan pa lang yan, 3 pa lang nagkaso, involving 5 victims. Na kung 5 lang, yung nagkamit na ng hustisya, 5 biktima, ang nagkamit ng hustisya out of the 30,000 EJ case, ay that means 0.016%. At hindi ito yung pinaka-importante dun sa kung bakit ICC is still insisting and is still continuing its investigation. Dahil nga, hindi makita ng ICC na yung mga, kung ano man yung mga investigasyon na ginagawa dito sa Pilipinas, ay nakatuon, nakacenter, sa pansitan, dun sa mga high-level perpetrators, higher officials, kung sa ano, yung mga, yung mastermind. Anong 2,000? And then, kasi nakatuon lamang dun sa mga low-level perpetrators. Hindi yan yung tinitingnan. Ay, mo nga sa'yo, Dilima, yun na kita panoring hayop ka. Pares kayong mga buwang. Pares mga buang tong mga to, no? Oo, dito na lang tayo, guys,